صارفة معزوم على الغداء هيك قال لك قد ايه يعني الدولار تطلع فرح بيك فرح بيك فرح بيك بعت لي بس صبوان بحب فرح بيك انا بيت ما بعرف وين ابونا يعقوب فوق يعني فوق نادي الغزير ما فوت من جوا اوكي اسمه يلا قال له هذا بيصور عم باكل وجاي انت وين اليوم؟ دردرة وسلطة وبطاطا مقلية قاعد عم تخيل اللي لم تلده امي اكل دافي حبيبي يلا عبالي بطلع من هيك على البيت ساعتها اوكي يا حبيبي يلا اوكي هلا عم بطيله صورة انا بدي اغطي تجيب مصاير مش بس يتعرف عليك حتى يتجرب. الصراحة ما بعرف أول مرة بتقول لي إنه الخيار أبيض. لا أبيض. شوفي خيار بايظة. عنده بالكون رامز قصي. نو. قلت له لازم تحكي بالسيرة على السكة؟ نضحك أنا ومسيرة ومارنين كنا بوضة. نضحك يا الله أنا عم ذكر فيهم حرد وزعل وكيف على قدك وخيي شو؟ بنسجل لك؟ خلصت التيتا؟ فحسين حبيبي. فحسين بطل. كل جنة جورج؟ نو نورمان بليز. مهم جوجو؟ كومبينيزون جوجو سؤالية؟ عم بحكي انه اسمه له كومبينيزون بقى كيف يكون؟ رامز قصي شو جايبه لا رامز قصي رامز كانوا بينه شو السمع بهوش الله يرحمه بتعرف هيدا بيو كيف مات؟ هنا مات مش سنتين ثلاثة له وقت شرفت المي هون بسوق الملك بأدونيس ايه زقمص هلا بننقي هون يغسلوا بكرة جاي هون؟ مين؟ لا نحن اخذ ليون معنا الاربعة بس حضرنا ماريا ما بتعرف تفرم بأدونيس وعمتها مش عندها عملت لنا اليوم Kain po tayo. Hi guys! Kumusta po? Good evening! Nandito na naman si Mami Laura sa kusina. So ngayon, gagawa tayo ng traditional sweet ng mga Lebanese. Ito ay tinatawag nilang megle. Tuwing Pasko guys, ito yung ginagawa ng mga Lebanese. Kasi sabi nga nila na Jesus is born. Yun yung kumbaga kapag may bagong panganak na baby, yun yung ginagawa nila, traditional sweet ito. So bukas dahil Pasko, ito yung usually kinakain nila na sweet, pero hindi ko lang alam kung yung iba ginagawa pa rin, pero kami pamilya ng asawa ko gumagawa pa rin kami ng megle. So ang tawag ito, basta sa mga Christian, kapag ang may baby born, newly baby born, ginagawa nila ito guys. Nung pinanganak ang mga anak ko, gumawa ang biyanan ko, and then pag may bisita
yun ang isi-serve. So, bukas dahil birthday ni Jesus Christ. So, marami pa ring tao ang gumagawa nito. Traditional sweet ng mga Lebanese. Ito ay megle. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa. At pwede nyo itong gawin sa inyong bahay kasi sobrang sarap siya. Konti lang yung ingredients. Basta kapag kompleto yung mga spices na kailangan, usually ito ay main na na ingredients is spices at saka rice powder. Yun guys. Kumbaga hindi naman glutinous, rice powder siya. Kita ko sa inyo kung paano gumawa. Ito ang mga ingredients ko guys. 2 tablespoon caraway. Karawa ang tawag nila. Caraway ata sa English. 2 tablespoon cinnamon powder. 2 tablespoon anise. Ito yung yanso na tinatawag nila. And then mamaya lagyan natin ng itong cup ko ay 1 half cup. So ang ilalagay kong sugar ay 1 cup sa isang isang cup na rice powder, and then 5 cups of water. So ilagay na natin ang ating water sa ating pan. Wag mo nating i-turn on yung sabay-sabay nating ilagay lahat ang mga ingredients. So ito ay 1 cup. Dagdagan pa natin 2, 3, 10 sa 2 cups na rice powder. Okay, yan. Ito yung 10 cups na water. Hindi pa yan naka-turn on yung gas, yung dip apoy. Ito yung half cup na sugar. So, bale ilagay ko is 1.5 cup. Ayaw ko yung masyadong matamis. So, half cup ito. Dagdagan pa natin. Gawin natin tatlong 2, 3. So, yan. 1.5 cup yan. And then, yung rice natin, powder. Okay. 2. Ilagay na natin ang ating mga spices. Ito yung cinnamon powder, caraway, and then yansun, yung anise. Usually, ang cinnamon, yung anise, powder, at saka caraway, yun yung ginagamit nilang sa sweet. Okay, so ganyan. So, turn natin ang ating apoy. Yan. Okay. So guys, ito na yung megle natin. Medyo lumalapot na siya. Ayan. Hindi pa pwede. So 5 minutes pa siguro. May 10 minutes pa. Basta continuous lang yung pag-stir. Ganito ang kulay ng megle ko. Yung iba may dark, parang chocolate, pero sa akin light lang siya. Sakto lang yung 2 cups sa measurements natin, ng spices natin. Kung gusto nyo ng mas dark, dagdagan nyo lang ng 1 tablespoon. Sa akin, every spices ko, yung yansun ay tagda-2 yansun, yung anise, yung erfe, yung cinnamon, and then yung karwa, yung caraway, 2 tablespoon din. And sugar, 1.5 cup lang ang nilagay ko. 10 cups of water at saka 2 cups of rice powder. Ito ang traditional
sweet ng mga Lebanese. Ito ay siniserve nila tuwing Pasko. Sabi ng biyanan ko, nung bata daw sila, usually ito ang kinakain nila tuwing Pasko, and pag may bagong newly born na baby, ito ang hinahanda nila. Ayan na siya guys, nag-i-sticky na siya. Hindi pa siya okay, pero malapit na ito, lumalapot na siya. Tapos mamaya pag na siya, yung medyo malamig, lagyan natin ito isa-isa sa bowl. So, okay na siya guys, okay na. Ayan, malapot na, pwede na ito. So, palamigin lang natin at ilagay natin sa bowl. Ang dami. Expect ko 12 lang. Dami guys. Count natin. Ito malaki siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Palamigin lang natin and then balutin natin ng king fling isa-isa para bukas magiging matigas siya. Parang jello siya. And then bukas pag kakain na kami, lalagyan natin ito ng toppings na nuts, coconut, ganun, coconut powder, ay grated coconut, nuts, alam nyo, yung cashew, pine nuts, pistachio, almonds, all walnuts. Yun. So, palamigin ko lang guys. Ito na yung nagawa ko. Ayusin ko lang sa kusina ko and then done na ako. Okay. Hi guys. Nandito pa rin ako sa aking kusina. 12:44 na po AM na siya. So babalutin na natin ito isa-isa. Ang tawag nito, takpan ba ng king fling. Ayan, malamig na siya. Kasi pag ilagay mo na mainit sa ref, magtutubig siya. Ito, okay na siya. Balutin na natin. Hindi na siya mainit.